Kamustahin naman po natin ang sitwasyon sa Batangas Port. Live mula sa Batangas City, nakatuto si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul, marami na bang tao dyan? Yes, Pia, sa mga pasaherong pupunta rito sa Batangas Port. Nako, napakaraming pila o napakaraming tao na rito sa pier. Kaya naman nagdagdag na ng tauhan yung pamunuan ng Pantalan na aalalay sa mga magtatawid dagat. Umabot sa labas ng passenger entrance ang mga biyahero dito sa Batangas Port. Puno na rin ang ticketing area hanggang sa departure area. Kabi-kabilang paliwanagan ang ginagawa ng tauhan sa mga inip ng pasahero. Prioridad nilang maisakay agad ang mga nagtitiis sa pila. Si Jess pauwi na sa Nauhan Oriental, Mindoro. Tsaga po talaga kasi uuwi kayo, ganun talaga mangyayari. Bukod sa mga bagahe at iba pang gamit na dadalhin, ipinapayong magbaon ng mahabang pasensya. Ayon pa sa pamunuan ng Pantalan, maglaan ng hanggang 4 na oras kung pupunta rito sa Batangas Port. Pinabentahan na natin muna ng terminal fee para habang wala pa nagtitikit ng barko, ay pwede na sila magpahinga muna ro sa loob. Shifting na ang karagdagang 30 non-frontliner port personnel para umalalay sa mga pasahero. Nag-inspeksyon din si DOTR Assistant Secretary for Maritime Julius Llano sa port. Paalala naman sa mga may dalang alagang hayop, dapat may health certificate. Si John kumuha ng permit sa Bureau of Animal Industry. Inagahan and plinano para makasama siya. Pia, update lamang tayo. Ay pumalo na sa mahigit 25,000 yung outbound passengers na pumunta rito sa Batangas Port. Meron na tayo nakikita ritong ambulant teller na mag-assiste mag-i-issue ng terminal ticket. Pia. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.